Mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Makasaysayang gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua. Welcome to Bibal Group, Kasaysayan kay Saya. Ayan mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Thank you very much for being with me tonight, no? Alam niyo po, ako po unang-una magpapasalamat po ako sa inyo, no? Sorry. May mga pagpaplano kasing nangyayari ngayon, no, sa ating Philippine Historical Association Conference. Ayan, nagaganapin po sa September 19, 2021 sa UP Los Baños. Next month po yan. No? Una sa lahat, binabati ko kayo ng Happy History Month. Sa laysay ng bayan, saysay, ano ba yung natin, topic natin sa failed naman ako dito. National Historical Commission of the Philippines. Ayan, tingnan natin ha. Ayan. Sa laysay ng bayan, saysay ng bansa. Ayan, history month. Pero alam nyo, itong ating programa sa Bibal Group ay nagsimula din History Month sa kalagitnaan ng pandemya. 2020. Kaya nga po, binabati ko po kayong lahat ng mga tagapanood natin ng maligayang ika-4 na anibersaryo. Yan. 4th anniversary po natin ngayon. 2024 na po. 2020 tayo nagsimula. Imagine niyo yan, kahit na hindi tayo parang semi-regular lang kung tutusin tayo. Hindi naman tayo weekly nagkakasama. Every 2 weeks na minsan nawawala pa. Nandito kayo. We are on our 95th episode. Episode 95. So, syempre, nagpapasalamat ako kay President Gaspar Bibal, no? Christine Mandigma, Marketing Head Rio Brihino Lim, syempre. Nandyan din si Kim Carl Laurente, Venice Balboa de la Cruz, Jessa Pomar, Sara Sunga, Richard Laildinho, at saka si Bujay Sedutan. Ayan. Oo. Marami po salamat, no? Oo. So, salamat po sa patuloy nating partnership na ito. Ako rin nagtataka pero nandito pa rin kayo dahil siyempre hindi naman talaga napakarami ng ating audience. Pero hindi naman milyon-milyon ang audience ko. Pero nandito pa rin kayo, Bibal Group. Kaya maraming salamat po. Mabuhay. We're actually 66. Na-miss yata tayo ng ating mga kababayan. No? Bigla ako nabuhayan. 66, 72. Pumapalo ngayon 72 watchers. Margo Vanessa Decrepito. Hello. Silvio Lazaro, no, ng Soka Gakay. Salamat sa Soka Gakay na grupo, no, na ni-welcome ako 2 weeks ago. Amy Adiwang, no, ang aking paboritong signer, kasama si Phoebe Sibilian na paborito ko ring signer. Salamat po. Hello Amy. John Fredo Bidos, Steven Duklayan, Paulo Garcia. Hello Paulo Garcia. No, congratulations sa graduation nyo. Kasama si Ibet Liwanag, pati yang si Kayla, no? Salamat sa inyo mga taga PUP. Mildred Fred Obidos, Steven Duklayan, ayan, Emily L. Floresca Pompagsanhan, RB Gopo Sanchez, Angela Esteban Birey, Zek Barco, no? Gabule Alpi, Debbie Karen Gaisano, Danny Ore, Christopher Inalbes Baluyot. Christopher Baluyot, siya yata yung aking classmate nung ako ay grade 1, no? Christopher Baluyot, mabuhay ka. Mary Ann Nazareno, Fahilamago, Elson Panganiban Bawi from Isabela Province. Margo Decrepito, mamimiss kita kasi wala ako sa stop and salute natin sa September dahil ako inimbitahan ng Llanera Nueva Ecija para sa kanilang Cry of Nueva Ecija on the same day, on the same morning. At gusto kong i-honor yung invitation na yon kasi napakahalagang okasyon din nun. Magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating gawain sa National Parks Development Committee. Dahil September naman ang tour ko sa National Parks Development Committee, abangan nyo kung kailan yan.
Pero yan ang tour ko para sa Metro Manila. Ito yung ibig sabihin, Rizal Park Tour ng tuon ay ang paglaki, pag-unlad ng konsepto ng Kamaynilaan. Okay? Ayos? Oh, alright. From Surigao City, Maria J. Esnaldo Escatron, si Ma'am Jeneline Fernandez Nunog na aking guro sa Tarlac First Baptist Church, no? School, ay nanonood din sa atin. Elmira Adapon Alconera from Davao City. Thank you, no, sa inyong lahat. Gusto kong makita kung sino pa yung mga ibang hindi natin nabati. Mukhang nabati na natin halos lahat, ano. Kung may mga nauna pa na hindi ko nabati, pasensya na ho kayo. So, actually ngayon binabati natin, ano, dahil hinahanda natin ngayong konferensya, syempre. Ayun, no. Okay. Babatiin ko rin sa programa ko ngayon, of course, wala akong iba. Ito may nagpapabati kasi sa akin, dito ko na nga sila babatiin, ano? Dito ko na babatiin. Batiin. Ayan, batiin, sabi. Ayan, okay. Ito na, babatiin ko na sila. Iano na lang nila ito. Ito, no? Oo. Ayan, ito. Sabi niya, good evening po. Ako si Arnold, teacher and advisor ng Dalumat Araling Panlipunan Club sa aming sintang paaralan. Kayo po ay hinahangaan po namin. Kaya isang malaking karangal na kahit batiin niyo po kami sa aming paparating na program. So ayan ha, babatiin ko na kayo, no? Mabuhay! No? United Nations Month po kasi sa October, layo pa naman pala. Layo pa naman. Ang school po namin ay Mayamot National High School. Pa-shoutout din po sa Dalumat Araling Panlipunan Club sa AP Department. No? Alam kong di kayo busy po kayong tao at baka hindi niyo mapansin ang message ko, pero kahit ganun kayo pa rin ang isa sa inahangaan namin pagdating sa pag-aaral ng kasaysayan. Maraming salamat po. O ayan ha, binati po kayo. Happy United Nations Day sa October 24. Ayan. Okay? Maraming salamat po, no? Sige, alam nyo, pagpatawarin nyo po ako, no? Kasi dapat to, kumbaga ito, every 2 weeks ang show na to, pero nakiusap ako sa Bibal Group na ako po ay medyo magpapahinga ng konti sapagkat una sa lahat, yung huli natin, no, ay meron tayong ano, no, yun, yung July 22 yung huli natin. The next week po, ako po ay nag-graduation, no? Tapos so after that, no, ay parang hindi na ho natin nabalikan, no? Kasi dapat to last week ko tayo nag-airing, no? Pero ang dami-dami pong trabaho. Ako po ay nagtapos ng grades, no? So kaya ako po ay ang dami hong nangyari sa buhay ko. So yung graduation ko sa aking PhD, no, ay nangyari po. At dyan din po nangyari sa panahon na yan, noon pong August 9, no? August 9, nitong nakaraan na yung pong project ko po sa National Library of the Philippines ay nagkaroon na po ng ano, no, buhay sapagkat ito ay binuksan po ito po ay project namin ni Director Jet Adriano, Maricel Diaz, na National Library of the Philippines, sina Filipiniana Division doon, sina Erwel, at iba pa. Nagpapasalamat po ako sa kanila no, binigyan nila akong pagkakataong isulat ang teksto at ng exhibit at i-conceptualize ang exhibit ng National Library of the Philippines tungkol sa kung paano ba ang mga words, ang mga text, ang mga dokumento ay nag-shape ng ating pagkabansa. And with words, a nation was born, at sa salita ay naging bansa. Yan po ang National Library Gallery na tinatawag natin, or Permanent Gallery, kung saan makikita natin ang mga actual noli me tangere el filibusterismo, no, na sinulat ni Jose Rizal, Mi Ultimo Adios, at marami pa hong iba, no, na makikita natin. Oo. Kaya yun, kapag anuhin natin yan, ano, atin pong anuhin yan, ating sana ho mapuntahan po ninyo yung ano na yan.
Alam nyo, Benji Regindin Sambalod, hello Carlo Portinto, Petra Fortunado de la Cruz de Landolan, Pambotolan Sambales, Geneva Winona Villa Elago, Elna Orquiola Corpus from Guimaras, Rhea Munar Sonsa, Almira Adapton Alconera, no, salamat po, no, sa inyong panunood dito ngayon, no. Anyway, alam nyo, ngayon no, ang gagawin ho natin siguro mag-break muna tayo para ho sa magkaroon tayo ng formal na pagbubukas ng ating paksa pagkatapos po ang patalastas na ito. Bertong Kunat! Daryong Dagol! Ano tong balitang pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasa naman kang mayaw? Nasa naga talaga yun. At higit sa lahat, fake news talaga yung EDSA Revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Huh, syempre, nag-research ako, no? Sa Tuktuk University. Palibasa kasi at umugot ka na at laos, kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuhan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong di kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. O pre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo totoo ang EDSA Revolution? Oo nga, no? O tapos ito, wala pala talaga sa Naga ang bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo eh. Alright, no, mga kaibigan, well, una sa lahat, bago ko, kasi alam nyo, may mga bagong libro ang Bibal. Gusto ko sanang batiin muna, no, ang, gusto ko sanang batiin muna dahil ako po ay, mamaya ay mayroong babanggitin tungkol sa kanya. Gusto ko sanang batiin si Dr. Bernardita Reyes Churchill. Ayan. Nasa Pilipinas na hulit siya ang president ng Philippine National Historical Society. No? Gumawa po sila ng aklat kasama sina Leslie Bauzon, no? Ang ganda ho ng aklat na ito. Mamaya papakita ko sa inyo to. Pero ito po ay yung Philippine Encyclopedia of the Social Sciences. Ito po yung kopya ko, no? Medyo luma na. Pero ito po yung Philippine National Historical Society version ng kasaysayan, no? History. At Philippine Historical Association to, yung isa. Ito. Ito yung Philippine National Historical Society, no? At yan, Bernardita Churchill ay kasama po, no, sa mga sumulat po dito, no? So binabati ko po si Ma'am, no? Salamat po sa ambag ninyo sa pagkukwento ng kasaysayan natin. Pero bago ang lahat, no, ano muna tayo? Magkaroon muna tayo ng counting promotion. Ito. Recently nagkaroon ng book launching ang Bibal Group. At ito nga po, meron po tayong dalawang aklat na nilaunch ni Epifanio San Juan. Sino ba si Epifanio San Juan? Isa po siyang, sa literature siya actually. Hindi talaga siya historian. Isa siyang, kumbaga, nasa literary criticism po siya. No? At, pero marami po sa kanyang tinutumbok ay history, kasaysayan. So kaya nga ho, ito, ang gandang mga aklat na bago mula sa Bibal Group. Caesar's Vengeance, Jose Rizal, Sexual Politics and Cultural Revolution. I think reprint ito, no? Kung di ako nagkakamali. Tama ba? Ito ba yung reprint? Oh? Hindi siya reprint. Bago siyang aklat. No? Kasi yung Rizal in Our Time, yun yung isang classic work.
ni San Juan tungkol kay Jose Rizal. Tapos ito naman, napaganda din, matapang ang Bibal, no, sa paglalabas ng aklat na ito. The Subversive Reader, Essays on Critical Theory, Cultural Politics, and the Philippine Insurgent Experience. No, tungkol sa, of course, yung, ang tawag ng iba, insurgency, pero for many, this is a revolution, yung Philippine Revolution na nangyayari with the New People's Army, no? At iba pa, at iba pang mga usapin tungkol sa ating lipunan, no? Critical theory po, ito yung mga paggamit ng mga lente ng kanluran, lalo na sa postmodernismo, sa pagbasa ng lipunang Pilipino, na madalas gamitin ng mga masasabi nating militante na mga scholar, no? At isa si Epifanio San Juan, actually marami din siyang akda sa wikang Filipino, pero ito magandang koleksyon ng kanyang mga sinulat, no? Akin din pong siguro babanggitin na may mga aklat din po ang Vibal Group, kasi ang diksyonaryo po kasi sayan din yan eh. So eto ho, no, meron silang Philippine Slang and Gay Dictionary. Ito maganda to kasi it documents a certain period in our time na ganito yung gay language at ano yung mga implikasyon ng mga gay language na yon. Napaganda po, pero alam nyo, sabi ko nga, madali itong kailangan i-update ulit. Kaya bumili na kayo, no? Kailangan i-update ulit dahil napakabilis magbago ng gay lingo, no? So yan, no, ganda. At saka hindi lang sa Philippine slang din, hindi lang gay dictionary, may slang pa. Kasi may unyango, dorobo, crush ng bayan, chinoy, no? Bujay, Buda, ang ganda, no? Maganda pong hindi lang to sa LGBTQI, although malaking bahagi 'yon. Ay slang, Philippine slang din. Okay. So yan, sa Bibal Group yan, napakaganda. Napaka-diverse ng pinapublish ng Bibal, napakagaling. Ano? Ito po, isa pang pinablish po ng Bibal na napakaganda din. Ito, Children of War ni John Orendain. Ayan, John Orendain. Ayan. So, Children of War, tungkol sa digmaang Pasipiko po ito nung panahon ng Hapones. May mga larawan po kayong makikita dito, napakaganda po. At ito yung experiences po ng mga kabataan nung World War II. Galing, ang galing. So yan, sige. Punta natin ngayon yung mga inyong mga ayan, babatiin ko si Joboy. Hello, Joboy! Si Joboy parang naging parang naging matured na yung itsura ni Joboy. Si Joboy ba yung nasa bookmark mo? Siya yung nag-explain, Jonathan Balsamo, no? Nag-explain nung doon sa bookmark ng Museo ng ni Pio Valenzuela, no? Oo. Sige. Ayan. Oh, yan. Yeah, babat yan. Salamat to, Jonathan, sige. All right. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay. Oh. Ano pa ba? Baka, ayan. J. Pingot, watching from Malabon. Rose Ann Baidon from Oriental Mindoro. Okay, sige. Okay. Ito na po yung topic natin sa ating 53 viewers. Ito po ang topic natin. Last time po, meron po akong sinimulang serye na ngayon itutuloy natin. Ito po yung paano ba isinulat ang kasaysayan ng Pilipinas? Philippine Historiography. No? So, paano sinulat ang kasaysayan ng Pilipinas? So, gawin natin, the last time, pwede nyo puntahan yon, paano sinulat yung kasaysayan natin, paano tayo nagsasaysay nung bago dumating ang Spanish. And then dumating ang Spanish, sinulat ng Fraile ang ating kasaysayan. Pero eventually, dumating yung propaganda movement at sinagot yung mga sinulat ng mga Fraile. Itutuloy natin ngayon, after the Philippine Revolution. I think natapos ako kay Andres Bonifacio na itinaguyod yung tripartite view of Philippine history na katulad ni Jose Rizal. Mamaya titingnan natin yan. Pero sa ano ba ang sources natin? Ano yung mga magandang basahin ukol sa paano ba isinulat ang kasaysayan ng Pilipinas? Well, pinakapaborito ko siyempre sa lahat, ang Pantayong Pananaw
itong inedit ni Atoy Navarro, Mary Jane Rodriguez at Vicente Villa na mga sinulat ni Seo Salazar. Ayan. Meron siyang essay dito tungkol sa kung paano ba sinulat ang kasaysayan ng Pilipinas at kung paano ito dapat mag-develop into pantayong pananaw na later on, di-discuss din natin. Maganda ring source itong article ni Jaime Veneracion, Kasaysayan sa Pagbuo ng Sambayanan, dito sa Philippine Social Science Discourses, no? Rafael Palma Lectures commemorating the UP Centennial. Maganda to kasi sa social sciences, iba-ibang mga authors, ano na ba yung state of the art natin? At ito'y pinablish 12 years ago, 2010, no? Nung panahon ng UP Centennial. Maganda rin yung mga inakda ni Ferdinand Llanes, tulad nung article niya sa Pagbabalik sa Bayan, no? Ito inedit niya to, pero iba-ibang mga sumulat na mga historians. So, ayan pa yung mga pirma nila. No? May sinulat si Jimmy Veneracion, Samitan, Bernardita Churchill, Asuncion, Diosdado Asuncion, Napoleon Casambre, Romeo Pilar, Raymond Dabejo. About Agoncillo yon. Sa pagpapaunlad ng historiografiyang Pilipino, meron si Nap Casambre, Jaime Veneracion, no? At si Ferdinand Llanes, Isagani Medina, Jaime Veneracion, Ray Ileto. Yan. So, ito magandang source. Ngayon din, itong article ni Ferdinand Llanes, Kasaysayang Bayan, pagsulat ng kasaysayan ng bayan, isang panimula tungo sa paglilinang. Although influential to kasi this signals his break from pantayong pananaw. Mga pantayong pananaw yan sina Jimmy Veneracion, sina Ferdinand Llanes, pero gumawa sila ng parang gusto nilang gumawa ng sarili nilang landas at gumawa sila ng kasaysayang bayan. Masyadong masalimuot na usapin yan. Saka na natin pag-usapan. Pero bahagi yan magiging bahagi yan ng discussion natin about yung ating pagsusulat ng kasaysayan. Kasama na yung chismis. Pero hindi tayo pwedeng magsabi ng chismis. Yung sa totoo lang tayo. Kasi historians tayo. At dapat mapanindigan natin. Sige. So, Nena Del Enriquez Mijares from Catanduanes, Maria Cristina Fernandez, Reninda de la Sena Rosilio from Baybay City, Leyte. Ayan. Salamat po. Arnold Valderoso, balikan mo yung bago ako nagprograma, binati kita. Okay. Sige. So, yan po, no? Ito pa. Isa pang ilan pa sa mga pwede nating tignan pag pinag-aaralan natin kung paano sinulat yung kasaysayan. Dati ko kasi hindi magkasundo yung Philippine Historical Association at Philippine National Historical Society. Kaya gumawa sila ng dalawang version ng Philippine Encyclopedia of the Social Science in History. Pero maganda to kasi dalawang version, dalawang pwedeng sources natin kung paano sinulat ang kasaysayan ng Pilipinas. So, halimbawa dito sa PHA volume, ayan, ng Philippine Historical Association, History and State of the Art of the Discipline of History or of Historiography na sinulat ng mga historiador, no? Ayan, nandito yan. Maganda. At State of the Art, ibig sabihin yung kung paano ba sinulat ang kasaysayan. At gayon din, meron din tayong mga, at ito pinapakita ko para sabihin sa inyo, hindi ko original lang mga sinasabi ko. Ako'y nagkukwento batay sa, kasi ito, hindi makuha ng mga kritiko ko na nabubwisit talaga ako. Nabubwisit talaga ako sa inyo Pag may sinasabi ako, lagi niyong sinasabing kiniklaim ko na ako ang kiniklaim ko na akin yon. Wala akong kiniklaim na akin. Kahit nga sarili kong research, hindi ko maklaim na akin Kasi sa bayan ko naman kinuha yung mga datos ko dyan Hindi dapat tayo nang babakod ng mga kaalaman. Hindi totoong hindi ako nagre-recognize. Ilang beses ko kayong ni-recognize, tapos sasabihin nyo hindi ako nagre-recognize. Kundi ba naman kayo, di ba? Hindi ko maintindihan kayo Lalo't dapat kilala nyo ako
Dahil kilalang kilala nyo ako, magkakasama tayo eh. Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi ko kayo sinasite. Kalokohan yan. Grabe kayo. Tapos sasabihin nyo may anger management issues ako. Ibang issue to ha. Talaga may anger management issues ako. Kasi lagi akong kalmado. Lagi kong pinipigilan ng galit ko. Pero pag sumabog yan, sasabog talaga yan. Ha? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Ang sama ng loob ko sa inyo eh. Kasi kilala ko kayo eh. Kilala ko kayo, kilala nyo ako. Tapos gaganyanin nyo ako. Kung mga pinupost nyo, sinisiraan nyo ako. Alam naman ng tao na yung sinasabi nyo hindi totoo eh. Ang dami-dami ng mga nagpapatunay eh. Sa mga sinulat ko, binabanggit ko kayo. May mga times lang na dahil ini-interview ako o hindi naman warranted na mag-cite dahil yan ay isang interview, mabilisan, di ba? Ganyan ang public history kasi. Pero as much as possible, I do cite. Oh. Kaya nga tayo nagkakaroon ng balik-aral dito sa historiografiya. Di ba? At ito, pinapakita ko sa iyo, huwag kayong maiinip. Kasi pinapakita ko sa inyo na itong mga aklat na ito yung pinagbatayan ko. Oh, ng aking mga sinasabi ngayong gabing ito. Wala akong kine-claim na kahit research ko yan, minsan, hindi ko tayo kine-claim yung Nazareno. Hindi ko naman pwede i-claim ang Nazareno eh. Sa bayan yan eh. Oh. Kung tunay kayong naniniwala sa kasaysayang pangmadla at kasaysayang pampubliko, huwag kayong nambabakod ng impormasyon. Hindi, alam mo, sa totoo lang, kahit ako hindi ma-cite, hindi ma-recognize, kung gusto nyong kunin at ikalat yung mga sinasabi ko sa inyo, ikalat ninyo, yan naman ang gusto natin eh. Di o ba? Oh. Yan ang gusto natin, ikalat. Mas marami ang makinabang. Ako, kahit nagagalit ako dito, meron pinatutunguhan tong sinasabi ko. At ang pinatutunguhan nitong sinasabi ko, ikalat natin ang impormasyon. Yes, we cite academic, minsan nagsasite, alam mo, more or less, many times nagsasite ako eh. Meron lang minsan, nagsasabi kayo na hindi ako nagsasite, iilan yan. Iilan yan. Akala ko naman, kilala nyo ako eh. Oh. Ay, kung magalit ka sa akin sa sinasabi kong ito, wala na akong pakialam. Kasi ikaw, wala kang pakundangan sa pagbanggit sa akin eh. Sa pagtira sa akin eh, nalalaman ng tao. Alam mo, hindi ko na nababasa yan kasi binlock na kita. Pero nalalaman ko yan. Nalalaman ko yan. Okay? You're so unfair to me. John Medina, Bryce Buscado, Cecilia Banicod, hello sa inyong lahat. Okay, so as I was saying, mayroong PHA version at may PNHS version. Itong sa PNHS, no? Ayan, no, the state of the art, may periodization, writing of the people's history. Napakaganda po. Dami-daming topics, oh. Oh. May Muslim history pa. Oh. So yan, ang editor nito si Bernardita Churchill. Ayan. Opo. Ay, thank you Mr. Eupemio Agbayani, Tito Junjun. Salamat po sa inyong mensahe. Alright, sige. Let's do it. Sabi nyo, pikon ako. Pikon talaga ako. Pikon ako. Hindi akong gagalitin. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Anyway, sige. Just, kung hindi, alam mo, bibal lang ito eh. Kung programa ko ito, binanggit ko na kayong lahat eh. Oh. Sorry, tao lang ako. Patawarin nyo ako, patawarin nyo talaga ako. Tao lang tayo. Sana wag naman kayong maging judgmental. No? Nagpapakatotoo lang tayo minsan. Oh.
Salamat, Daniela Garcia, John Fred Obidos. Ayan, salamat po. Sige. Okay, kalmado na tayo. Paano sinulat ang kasaysayan ng Pilipinas matapos ang revolusyon? Siyempre, tanda natin, si Andres Bonifacio, kahit hindi siya historian, sinulat niya yung ang dapat mabatid ng mga Tagalog, presenting the tripartite view of Philippine history tulad ng pinakita ni na Jose Rizal, ni na Marcelo del Pilar sa La Solidaridad, sa mga essays nila, sa anotasyon ng Morga, na kasi this is against the colonial bipartite view. So ano yung bipartite view ng colonizer? Bago kami dumating, wala kayong kultura. Pagdating namin, binigyan namin kayo ng kultura. Yan. Yan ang sinasabi ko. Okay. So, yan yung nilalabanan ni Rizal. Kaya meron sila, sabi ni Seo Salazar sa kanyang Legacy of the Propaganda, a tripartite view of Philippine history, na ang propagandista, and then of course eventually yung mga papanghimagsik ay mayroong tripartite view. O bago dumating ang mga Spanish, tayo ay maunlad, tayo ay may pakikipagkalakalan, tayo ay malaya. Subalit, pagdating ng mga Spanish, nagkaroon ng kadiliman. No? Yan yung nangyari diyan. So, at that time then, of course, no, nag-reaction yan sa colonial historiography. Kaya nga ang tawag diyan ni Seo Salazar, pangkaming pananaw. Nagre-react tayo sa mga sinasabi ng dayuhan. Sina Jose Rizal. 'Di ba? At nabanggit na last time yan na kung sino-sino yung mga leading lights dyan noong unang panahon. No? Although si Pedro Paterno, pinakita niya yung galing ng ating mga ninuno, sinabi niya, mas magaling tayo nung dumating yung mga Spanish. Parang the Spaniards made our culture better dahil binigyan tayo ng Katolisismo. Pero pinakita niya na magaling ang ating mga ninuno. No? Pero mas pro-Spanish siya. Si Jose Rizal, siya nga yung nagsabi na mas scholarly siya in a way. No? Pinakita niya kay Paterno in a way na parang contest sila lagi ni Paterno eh. Susulat si Ninoy ng si Paterno ng nobela, gagawa din si Rizal ng nobela. Si Paterno magsusulat tungkol sa ninuno natin, gagawa din si Rizal ng anotasyon niya ng Morga. Pero pinapakita dito na malinaw yung tripartite view ng history, no? Of course, nagsulat din nun si Don Isabelo de los Reyes at around that time na pinakita naman niya kung gaano kahalaga yung folklore, anthropological viewpoint, no, sa mga grupo ng tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng Historia de Ilocos, no? Pero si Mariano Ponce din ay naroon dahil siya naman ay sumulat sa periodiko, siya ang nagsimula ng La Solidaridad actually. No, pangalan nito, si Mariano Ponce. Sino ba si Mariano Ponce dyan? Ito ba? Mali. Yan si Sun Yat-sen yan. At ito si Mariano Ponce na nag-asawa ng Japanese. Alam nyo si Mariano Ponce, no? Opo. So binabanggit ko na si Andres Bonifacio, no? Binabanggit ko siya. Oy, John Ray Ramos, hello. Arius Rocosas, hello. Angela Esteban Birey, Aji Nunez Boquesa, hello. John Pedro Bidos, hello po sa inyo. Daniela Garcia. Okay, Andres Bonifacio naman, sumulat siya ng isang essay sa Diaryong Kalayaan at pinakita naman niya doon yung tripartite view of history, pero hindi na siya pangkami. Pantayo na siya. Yung sabihin ng pantayo, kausap niya Pilipino. Sumulat siya sa wikang Tagalog at nilabas siya ito sa Diaryong Kalayaan. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Meron akong kinuhang excerpts doon eh. Teka, babasahin ko. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ayan.
meron akong aha. So, babasahin ko sa inyo yung summary ng ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ayan. So, kasi ang tinatanong kasi dyan, di ba, sa tatlong sumasapi sa Katipunan, very historical ano ang kalagayan nitong ating lupa nung wala pang Makastila? Ano ang lagay nitong, ano ang lagay nitong sangkapuluan, Pilipinas ngayon, nasa kapangyarihan ng mga Kastila? At kung sakaling maalis sa mga Kastila itong Pilipinas, sandali lang. Nagiging sandali lang. Comment naman kayo, may naririnig po ba kayong maingay? O baka sa ano ko lang ito. O ito, nawala na. Okay na. O, Lovely Pasayjo, Aji Nunez Boquesa, hello. Ayan, Angela Esteban Biray, salamat. Sandali. Mukhang okay na tayo. Hindi na maingay. Alright, sige. So, kung sakaling maalis sa mga Kastila itong Pilipinas at mapa sa pamamahala ng Tagalog na siyang tunay na mayari, ano kaya ang magiging kalagayan? So, ayan. Hindi na siguro ngayon. Ano? Hindi na siguro. Sige. So, eto po, no, ang dapat mabatid ng mga Tagalog. So, ito, yung pinaikli ko na, kumuha lang ako ng ilang bagay. Ano? Sige, basahin ko. Itong Katagalugan na pinamamahalaan ng unang panahon ng ating tunay na mga kababayan ay nabubuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawaan. Dumating ang mga Kastila at tumulong na nakipagkaibigan. Sila'y pinailalim sa talagang kaugaliang pinagkayarian sa mamamagitan ng isang panunumpa na kumuha ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat. At yao'y inihalot, ininom nila kapwa-tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na di magtataksil sa pinagkayarian. Ngayon, sa lahat ng ito'y, ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan? Wala kundi pawang kataksilan. Ano ang nararapat nating gawin? Tayo'y umasa sa atin at huwag gantayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo na katwiran ng tayo'y magkaisa sa loob, magkaisa ng isip at akala, at ng tayo'y magkaisa na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. O ayan, kita po natin ano yung inyong nakita dito? Oh, napakasimple. Ito ang Pilipinas noon. Ito ang Pilipinas ngayon. At ito yung Pilipinas kapag kumilos tayo. Yan ang mensahe ni Andres Bonifacio. So, dumami ang miyembro ng Katipunan dahil sa kinausap niyang bayan. Si Rizal kasi sa Spanish sila nagsusulat. Para sa Spanish yung ginagawa nila. Although pinagchismisan ng mga Pilipino yan, I'm sure. Yung mga sinulat nila. Pero eventually, of course, nagkaroon tayo ng himagsikan. Eventually, yung historiography ng himagsikan kasi, American period na. Dahil yung mga general magsisisulat ng kanilang kasaysayan. Pero, nung panahon na yun, nagsulat na si Emilio Aguinaldo. Yung Reseña Verídica de la Revolución Filipina. The true story of the Philippine Revolution, both in Spanish and in English. Pinublish yan sa Tarlac noong panahon ng Philippine Republic. So, yan ang isang yan yung makikita natin na revolution. Pero eventually, of course, masasakop tayo ng Amerika. At ang Amerika, pag sinakop tayo, meron silang, they do not want to be just mere colonials or imperialists.
They just don't want to be any imperialist. Kasi naranasan na rin nilang ma-colonize nung panahon ng, di ba, nung ng mga British noong 1700. So sabi nila, I mean sa isip nila, if they are going to colonize, they're going to be the best colonizer. They're going to be the best colonizer, the best imperialists in the world. Yan. Yan ang makikita natin dyan. So that is why ang mga Amerikano, they also wanted, kasi after that Philippine-American War, the 200,000 supposedly yung namatay, very bloody, no? Maraming atrocities ang mga Amerikano. Bakit ang ganda-ganda ng tingin natin sa Amerika ngayon ng maraming Pilipino? Kasi yung ginawa nila ay parang sinabi nila na gusto namin baguhin ang lipunan nyo. Ang tawag dyan ni Glenn May, social engineering. Sino social engineering ang mga Pilipino? Ibig sabihin, kasi ang sinasabi nila, tulad ng sinabi ng Spanish na noong unang panahon, bobo kayo bago dumating yung Spanish. Sabi naman ng mga Spanish, dumating kami, naging nagkaroon kayo ng sibilisasyon, kabiasnan. Kinontra yan ng mga ilustrado at katipunan, pero binabalik ng mga Amerikano. At yan ang sasabihin ng mga Spanish historians, ay gagawin nila yung leyenda negra. Ano yung leyenda negra? Yung sobrang pinasama yung Spanish. Sobrang pinasama yung Spanish sa mga sinulat ng mga Amerikano. So, una, they have to know how we think. So first, di ba kinonfiscate nila yung mga records ng revolusyon at ng Philippine-American War ng unang republika, at ito'y nilagak sa US at pinag-aralan ni John Roger Meigs Taylor. Okay? At inipon niya yung ilang mga selections na tingin niya mahalaga. At ito ang naging 5-volume work, The Philippine Insurrection Against the United States. Now, hindi yan na-publish until 1970s, pero nagamit yung data na yon about the Philippine-American War. No? Anong mga Amerikano? They wanted to know how we think. They wanted to know how we think. Ganun. Para masakop nila tayo ng epektibo, kinailangan kunin nila yung ating kasaysayan. Kaya nga, ang nangyari doon, inipon nila lahat ng mga Spanish documents tungkol sa Pilipinas at inipon nila ang mga ito at gumawa sila ng 55-volume. Oops, yan naman. Ano ba yan? Ayan, gumawa sila ng 55-volume na work kung saan isinalin nila ang mga dokumentong Spanish tungkol sa Pilipinas para meron tayong sources on Philippine history. At ang sumulat yan, walang iba, ang nanguna dyan sa proyekto na yan, ang editor, ay dalawang tao, si pangalan nito, si James Alexander Robertson at si Emma Helen Blair. So si Emma Helen Blair, sino naman si James Alexander Robertson? Si James Alexander Robertson ay walang iba. No, si James Alexander Robertson ay walang iba kundi ang unang isa sa mga naging director ng National Library, and siya rin ang naging first chairperson of the UP Department of History, University of the Philippines Department of History. So yan ang kanyang distinction. So yan si Richardson. Richardson tuloy. Richardson. Si Robertson. No? Sinalin niya rin yung, siya yung nagsali ng Ambrosiana Codex, na yun yung pinaka-accurate supposedly na Italian Pigafetta manuscript. No? So yan. Ito yung 52 volumes nila ni Emma Helen Blair. Sila yung nanguna ng translation.
no? Ito yung the Philippine Islands o yung tinatawag nating Blair and Robertson. Now, meron akong kopya ng Blair and Robertson. Ang Blair and Robertson ko po ay nandoon sa ibabaw. Ayan, kung may nakikita kayo doon, yung pula na nasa pinaka-taas ng shelves ko, yan po yung aking kopya ng Blair and Robertson na yan ay reprint na ho noong 1970s ng Cacho Hermanos. At binigay sa akin ni Attorney Saul Opileña. So, shout out kay Attorney Sol pala, hindi Saul, Sol Opileña. Yan. Sige. So, gusto nilang itatag. Isa pang nagsulat din yung, alam yung mga Amerikano kasi mahilig silang sumulat. So, si Francis Burton Harrison may sinulat tungkol sa Pilipinas. Meron pang isa itong taong ito. Kilala niyo ba itong taong ito? This person is very, very prominente po ito. Prominente po ito. Ayan. Ito. Who is this Pokemon? Kilala niyo ba? Sagutin niyo. Ayan, meron ba sasagot dyan? Sa mga 44 watchers natin? Bigyan natin ng premyo. Charis! Opo. Ano sabi mo? Clue. Okay, Clue. Siya po, ang pangalan po niya ay may kinalaman sa sinasawsaw sa barbecue. Yan. Sa mga restaurants sa mga restaurants medyo yan. Blanc sauce. Blanc sauce. Tapos po yung pangalan niya may kinalaman po sa isang posisyon sa paaralan. Ayan. Kilala kaya ng ating mga history majors yan? O yung premyo, ba? Kilala mo ito? Meron siya sinulat Actually, siya ang director ng Bureau of Non-Christian Tribes nung panahon ng Amerikano. At naging very controversial siya dahil doon sa sinasabing ginagamit niya daw yung mga katutubo, no? Yan yung pang-Aves de Rapina na case, no? John Ray Ramos. Ang sagot ni John Ray Ramos, Worcestershire. Ayan, kasi Worcestershire sauce, 'di ba? Ayan, Paulo Garcia, Dean Conant Worcester. Diodier Worcester. Very good. Siya si Dean Conant Worcester. Alam nyo, yung sinulat niya, pinareview sa akin ni Dr. Mila Guerrero yan nung 4th year college ako. So si Dean Conant Worcester, sinulat niya yung akdang, if I'm not mistaken, na title, kung naalala ko pa, The Philippines Past and Present. The Philippines, tama, yeah, book by Dean Conant Worcester. The Philippines Past and Present. So basically, pinakita ni Dean Conant Worcester na backward yung panahon ng Spanish sa Pilipinas, tapos sila yung nagbigay ng development sa atin. Ganun! Yeah, Sheena Del Pilar Ortiz, si Dean Worcester. Ayan, Dean Worcester. JB Mark Gravito, Dean C. Worcester. Ayan. Si John Ray sana yung unang nakasagot, kaso si John Ray ay nag-joke kasi yung sauce ang kanyang siya dapat yung nanalo. So si Georgie, ayan, siya yung nauna. Pero yung Paulo Garcia, yung unang nagkaroon ng dito, ng unang Dean Conant Worcester. Sige. Si Noelo Orozco nanonood, no? Hello po, Noelo Orozco. May Orozco ng Bureau of Non-Christian Tribes. Ay, joke lang po. Hindi, sa siya? Ano yun? Bureau of Education Assessment, no? Ayan, salamat ng Department of Education, no? Kay Worcester pa pala ito nagtrabaho. Anyway, sige. So, yun yung main message nila. Halimbawa, ito, meron akong papakita sa inyo. Ito ay isang original copy to na pinabookbind ko lang kasi lumang-luma na.
This is the Philippines, a study in national development by Joseph Ralston Hayden. Tinuro sa akin ni Mila Guerrero to na major work nung panahon ng Amerikano tungkol sa Pilipinas. At pagka tinignan mo talaga, ayan, ayan, ito, ang ganda nung nakuha ko na kopya, kasi may article, may review, nakalagay dito, yan, Study National Development by Joseph Ralston Hayden. 40 years ago, the Filipinos were the backward colonial subjects of a decadent European state. Today, the Philippines is an independent republic. Its government is democratic in form and modern in organization. So, apparently, hindi siya sinulat nung panahon ng Amerikano. Sinulat siya nung actually, copyright 1942. Panahon pa rin pala ng American, oo. Pero, ang makikita natin, siguro ito, 19, tawag dito, reprint siguro ito. Oh. Is an independent republic. Pero nung sinulat hindi pa independent ang Pilipinas. No? Ayan, no? At makikita natin dito, yan ang kanilang kung paano tayo dinevelop, sinocially engineer. Kasi di ba ang ginawa nila? Yung mga matatalinong mga bata, pinadala nila sa ibang bansa, ginawa nilang pensyonado. Di ba? So, umuwi yung mga yon, mga architect, mga engineer, mga doktor, mga abogado, sila yung mga nag-Supreme Court justices like Jose Aban Santos, sila yung mga katulad ni Araulio, ni Mapua, no? Sina Juan Arellano, sila yung bumuo ng bansa ng modernong estado natin. No? Itong mga taong ito na pinadala sa Amerika. Carlos Romulo, 'di ba? So, yan yung ginawa nila. So, ayan na, Part 1, People and Government. Part 2, Political Parties and National Leadership. Part 3, Education and for Nationhood. Ayan o, may chapter pa UP, University of the Philippines. Part 4, Some Problems of the Commonwealth. Part 5, External Relations. Wala pang noon, wala pang giyera noon, nung ginawa ni Ralston Hayden to. So yan, ito yung isang napakagandang work noon. Pero in American perspective, kung paano binuo ng Amerika ang Pilipinas. So yan ang isang makikita natin na ayan, Ian Alfonso. Hello po, Sir Ian Alfonso. So, eto na mga Amerikano, mga historiador nila, ang nangyayari ay tayo, no? Kinokondisyon tayo na panahon ng development yung kanilang panahon, no? Well, in a way, may in Western sense. Pero alam nyo, ang gagawin ng mga Pinoy, hindi nila papabayaang mawala yung Kaya doon sa National Library of the Philippines, doon sa exhibit namin ni Maricel Soriano, Chavis, sino ito? Ni Maricel Diaz, Manalo Diaz, tsaka ni Sir Jet Adriano, na inopen ng ating unang ginang Marie Luis Araneta Marcos. Pinakita namin doon na una sa lahat kung paanong demokrasya at human rights. Demokrasya at human rights ang batayan ng pagbubuo ng Pilipinas. Nakalagay yan sa ating mga dokumento. Pero yung isa pa doon, na dahil yung dayuhan laging gustong i-impose yung kanilang perspective sa atin, nag-giit yung ating perspective. So paano nag-giit? Siyempre, dahil panahon ng Amerikano, wala na akong certificate, tapos na Daniela Garcia yung panahon na yan. No? So, hindi na tayo COVID. Just listen at your own pleasure. No? Di ba Bujay, wala na tayong certificate. No? Panahon pa ng COVID yan. Salamat po. Salamat sa pakikinig. Alright, so ito na nga. No? Panahon na ng Amerikano, nag-gigiit natin yung salaysay natin. At siyempre, kakatapos lang ng revolusyon nun. So kung anti-American ka, basically ganito kasi yan yung mga politiko natin. Sabi ni Bani Biernas, si Bani Biernas ang nagsabi nito, they have to play with the Americans. Kasi kung hindi sila magsusurvive politically. So ang new nationalism,
sa panahon ng mga Amerikano ay ang pagkampi sa Amerika, pero ginigiit mo na dapat maging malaya tayo pagdating ng panahon. So, kaya yan ang strategy ni na Manuel Quezon, Osmeña. So at that time, nationalism, they tied nationalism to the promise of independence by the Americans. First, di ba, in 1898, although tinanggi nila yan, and secondly, during the Jones Law, 1916, if I'm not mistaken, the Jones Law, na sinabi nila na eventually magiging malaya din tayo. Yan yung mga iba tradisyon ng mga artists tsaka ng mga writer. Iba. Tsaka ng mga scholars. Iba yung tradisyon nila. So sa teatro, nagkaroon na subversive plays. Nagkaroon ng mga palabang mga plays sa teatro. At yung iba, patago pero palaban. Palabang medyo sumusundot na patago. Yung play ni na Aurelio Tolentino, yan. Nakukulong yan si Aurelio Tolentino. Siya yung Coco Martin nung panahon niya. Kinukulong talaga ng mga Amerikano yan. Pero ang matindi dyan, matindi rin sina Severino Reyes, no? Very, very subtle yung kanilang pagtira sa Amerika. Pero kasi maganda rin na hindi mo tinitira directly ang Amerika. Pero gusto mong pag-alabin ang damdamin ng tao. Yan ang ginawa ng mga historian. So they tried to write about the Philippine Revolution. At ito nga, babasahin ko nga itong ginawa ni Manolo Quezon. Sabi niya, sa 20 speeches that moved the nation, sabi ni Manolo Quezon, the editor dedicates this volume to the memory of Renato Constantino, that a new generation may continue to think for itself. Teodoro A. Agoncillo, that a new generation may continue to be unafraid to interpret its history and voice its opinions. And Teodoro and Maximo Calao, who saved so much that might have been lost to future generations. Teodoro and Maximo Calao, who saved so much that might have been lost to future generations. So, yan, Teodoro, sino yun? Teodoro and Maximo Calao. At isa idadagdag ko pa dyan, Epifanio de los Santos. Epifanio de los Santos. So, ito. So, ito yung larawan ni Epifanio de los Santos, Director of the National Library. And another one, eventually, si Teodoro Calao. Sa kanya pinangalan yung T.M. Calao Street kung saan nandun yung National Library at yung National Historical Commission of the Philippines. No? So, yan. Teodoro M. Calao, Maximo Calao, nabanggit din kanina. Pero ano ba yung ginawa ng Hello, Axel Blanca? Axel Blanca. Love you, Shaw. Sasagutin sana kita kaso nanonood ng girlfriend ko. Hindi biro lang. I'm joking. Love you to po sa inyong lahat. Yes. Actually, I'm going to say that, UP, mamaya, no? So, ito, kasi may mga sample works ako na nandito. So, si Teodoro Calao kasi meron siyang La Revolution Pilipina, ang himagsikang Pilipino, tinranslate ng NHI. Si Epifanio de los Santos, siya yung nangolekta ng mga, alam niyo mga letters of Bonifacio to Jacinto, yung mga kartilya, siya yung nangolekta noon. Tapos iniwan niya yon doon sa mga kaanak niya. Yung mga kaanak niya, binili naman niya noon, nakuha yata ni Biring de Asis, na isang local antique dealer. Na inipon lahat yung mga sulat na yon, yung mga sulat ni Emilio Jacinto, na pinagatian ng dalawang kolektor na hindi ko nababanggitin. Kasi, ito nga yung kwento dyan, nung panahon ng EDSA Revolution, hindi alam ni Biring de Asis kasi pinaipon lang sa kanya ni Imelda Marcos yun. So, ano gagawin niya doon? Ayaw niyang hawak niya yun dahil EDSA Revolution nga. Binenta niya sa dalawang kolektor. At yung dalawang kolektor na ito, binenta nila sa auction a few years ago. So, yun yung mga Bonifacio letters, Emilio Jacinto writings. Yan ay kinuha ni Epifanio de los Santos.
sa mga nakuha niya mula doon sa mga kamag-anak, doon sa mga revolusyonaryo, ipinagkatiwala sa kanya. Let's say, director ng National Library. Now, hindi ko alam kung ano arrangement nila. Basta ang mahalaga, sinulat ni Epifanio de los Santos yung iba't ibang aklat. At baka si Eufemio, baka mas may alam dito. Sumulat siya ng mga aklat tungkol kina Emilio Aguinaldo, Bonifacio, Jacinto, Revolusyon, no? Ito yan. Yan. So, ito, salin na ito ng National Historical Institute, no? Yan. So, diyan nakalagay yung mga kartilya, yung mga tula ni Jacinto, tula ni Bonifacio. Nilagay niya. Okay. Ngayon, dito na papasok yung sinasabi ni Eufemio, yung mga anak, Junakis. Oh, by the way, at that time also, kasi sila Epifanio de los Santos sa Spanish nagsusulat. Henyo yan eh. Epifanio de los Santos was a genius. Para yan sigat Dr. Jose Rizal. No? Now, may mga ibang historiador tulad ni Hermenegildo Cruz na sumulat ng katipunan nung Kartilyang Makabayan ni Kartilyang Makabayan, mga tanong at sagot ukol kay Andres Bonifacio at sa kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito mabibili nito sa popular bookstore, ni-reprint nila yung mga lumang libro tulad dito, no? So meron pa si Patricio Mariano, kung di ako nagkakamali, sumulat siya ng parang story ni Jose Rizal. Kasi lumalabas yung mga pro-American, hindi pro-American, yung mga Jose Rizal biographies na ginawa ng mga Amerikano, tulad ni, sino to? Naglalaban yan yung mga kina Austin Craig. Nandyan din yung Jose Rizal biography na ginawa ng dati niyang kaaway, na yun yung isa sa unang-unang nagsulat about him. Oh God, nakalimutan ko yung pangalan niya. Yung pangalan ng kaaway ni Jose Rizal na sumulat ko sa kanya. Si Eufemio. Ano nga ba pangalan nitong ni Jose Rizal? Biographer niya. Yung kalaban niya. Na dati niyang kaaway na eventually naging sympathetic sa kanya. Oo. Talaga si Eufemio talaga yung tinatawag. Sandali nga. Sino ba yung kanyang kaaway na Vida y Escritos. Vida y Escritos de Jose Rizal. Si Wenceslao Emilio Retana. Ayan. So si Retana. No? Wenceslao Emilio Retana. So, yan yung mga lumalabas na biography. May ginawa si Rizal na si Patricio Mariano na biography ni Jose Rizal. Alam nyo, paano kayo makaka-score niyan? Project Gutenberg. Yan. Mababasa nyo si Craig. Hindi ko alam kung ang Vida Escritos mababasa nyo. Pero yan, yung Project Gutenberg. Yung Noli Elfili nandun, yung Blair and Robertson nandun, yung Kartilyang Makabayan, tsaka yung Patricio Mariano. Tsaka lang Patricio Mariano. Rizal, yan. Maganda to eh. Books by Patricio Mariano. Meron siya yung Anak Dalita. Ayun, yung baka nandun sa kanyang mga type, alam ko meron siya meron siyang tukol sa kay Jose Rizal, yung inano ni Neneng, sa Tornina Rizal. Meron siyang ginawang, si Neneng ang si Retana nga, tama. Si Neneng. Ang mga anak Dalita. Ayan. Pero dulaan na yun eh. Alam ko dulayan. May isa pa, may siya sinulat, nakaalala ko na sinulat siya tungkol sa yung buhay at isinulat ni Jose Rizal. Ito, buhay at sinulat ni Jose Rizal. Pascual Poblete, hindi si Patricio Mariano. Oo. Pascual Poblete, yes. Pascual Poblete. Baka nandun nga, dun sa Noli niya. Buhay at ginawa ni Jose Rizal. Thank you, sir, UP. Pascual Poblete. Yan. Okay. Meron yun. May si Pascual Poblete. May part dyan, UP.
na about katipunan, ha? Meron siyang part. Kasi nga, yung mga kapatid ni Rizal, nakipagtulungan kay Patricio Mariano. Yan na naman. Kay Pascual Poblete, no? Na confuse ko yung dalawang yan, eh. Pero ito na. So, matitegi bumbum si Epifanio de los Santos. Meron siyang anak. Ang pangalan Jose P. Santos. Yung asawa niya, teacher sa Herona yon, Tarlac. So, tumira sila sa Herona, Tarlac. Hindi sa Bamban, sa Farma, sa Herona, Tarlac, sa north of Tarlac yan. Ang pangalan ng asawa niya, si Jose P. Santos, Aquilina de Santos. Aquilina de Santos. At itong Jose P. Santos, basically, yung ginawa niya, kung sa Spanish nagsusulat ang kanyang ama, siya ay nagsulat sa wikang Tagalog at nireproduce niya itong mga lahat ng meron silang sinulat ni Emilio Jacinto, ni Rizal, ni Bonifacio. At ito yung dalawa sa mga ginawa niya, no? Ito, ayan. Nasa Noli na Tagalog po ni sa Tornina, 1909. Si Mariano, may Tagalog na Noli at Pili. Yes. Si Patricio Mariano, yung may Tagalog na Noli at Pili. Si Pascual Poblete. Yes. Ito yung ginawa ni Jose P. Santos. Si Andres Bonifacio at ang Himagsikan. Lahat ng mga impormasyon, tama man o mali, tungkol sa buhay ni Bonifacio, galing dito. Dito nagmumula. So ano yung medyo mali ni Patricio Niaya na naman, ni Jose P. Santos? Yung age ng kamatayan ng mga magulang ni Andres. No? Yung naulila si Andres ng 14, ng 14, hindi na yung totoo. Tapos hindi rin verified yung nag-asawa siya ng pangalawang beses bago si Gregoria de Jesus. For all we know, si Gregoria talaga yung pangalawang asawa niya. Meron pa siyang sinabing tatlo daw yung naging asawa ni Bonifacio ayon sa aklat na ito. Pero ang maganda dito, nandito yung mga dokumento, yung kanyang mga tula daw ni Bonifacio nandito. At mas makapal ng konti doon sa Andres Bonifacio. Yan. Yung sinulat naman ni Jose P. Santos tungkol kay Emilio Jacinto. Buhay at mga sinulat ni Emilio Jacinto. So, nandyan yung mga basic tungkol sa buhay ni Jacinto. At karamihan ng pages, kaya makapal, ay yung mga essays ni Jacinto na sinulat niya na in Tagalog, nireproduce in Tagalog. Hindi siya translation. Maganda ito. So, yan yung mga nung panahon na yon. Now, ayan, tama po. So, paano mo titirahin ng Amerikano nang hindi ka kinukulong? Di ba? Yung huli ka, pero hindi ka kulong. Di ba? Kaya, yung mga historian, they use the past to attack the present. Ako, baka ako nagbibigay ng tips sa mga masyadong makapangyarihan, pero yun ang gawain ng historian. So, hindi mo pwedeng, kasi may sedition law bawal mong tirahin ng Amerikano, di highlight mo yung Philippine Revolution. I-highlight mo yung revolutionary tradition ng Pilipino. And at the same time, 1920s, 1930s, naglalabas na sa dyaryo ang mga general ng kanilang mga istorya. At sa dyaryo, lumabas yung mga tala ni Santiago B. Alvarez na unfortunately, dahil hindi siya naka-book form, hindi nagamit ni Teodoro Agoncillo sa kanyang Revolt of the Masses. So kapag nagbasa ka ng Revolt of the Masses, kailangan basahin mo rin ito kasi hindi niya ito nagamit. Napakaraming impormasyon na pwede siyang nakuha dito. No? Pero ito kasi ay ginawa ng isang volume noong 1992 na ni Paula Carolina Malay. Pero for the longest time, kalat to sa dyaryo. Tong tala ni Santiago Alvarez. Now, yung mas kilala yung tala ng Himagsikan ni Artemio Recarte na kanyang inilimbag sa
I think sa Yokohama, kasi nasa Japan siya noon. So, again, these generals, dito na nga yung debate ng saan ba yung Pugan Lawin, Balintawak, dito na yan lumabas. Kasi magkakaroon din ng interview si Pio Valenzuela, no? So, nagkakaroon na tayo ng agreement na ang kasaysayan ng revolusyon ang highlight ng ating kasaysayan. Habang ginigit ng Amerikano yung pag-develop daw nila sa Pilipinas, yung pag-social engineering nila sa Pilipinas para maging moderno tayo, papasok naman yung mga historiador, sasabihin nila, hindi nila basically babanatan yung narrative ng Amerika, pero sasubvert nila by highlighting the Philippine Revolution. Galing, di ba? Okay. Now, lalabas din sa mga panahon na ito, syempre, may mga historians din na kasi papasok na yung academic history. So, halimbawa, sina Epifanio de los Santos, hindi pa masyadong nagpo-footnote tong mga to eh. Oh, hindi sila nagpo-footnote. At may footnote sila, pero hindi yung source. Nilalagay nila yung source. Pero, alam mo yon, yung mga general, walang footnote. Kaya nga, magkakaroon tayo ng historiographic problem na titirahin ni Glenn May noong 1990s, lahat ng mga nagsulat about Bonifacio, just because hindi sila nagpo-footnote. Dahil hindi daw malaman kung saan yung source ng kanilang mga sinabi. Kaya parang sinabi, inventing a hero. Inventing in the sense na hindi dahil inimbento si Bonifacio, pero inimbento yung mga detalye ng buhay niya para maging parang relatable. Which is, I think, so unfair. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit may mga mali si Jose P. Santos, si Epifanio de los Santos, buhay pa yung mga kapatid ni Bonifacio noon. Makakapagkwento pa sila. 'Di ba? Buhay pa yung mga si Aling Oriang, buhay pa. Yung mga revolusyonaryo, buhay pa yung iba. So paano mo sasabihin na walang source? Kasi noon, i-interviewin lang sila, hindi na sila babanggitin, ipapasok sa naratibo nila. So, medyo unfair yung sinabi ni Glenn May na inventing a hero. So, tinira niya lahat yan. Sina Epifanio de los Santos, sina Jose P. Santos. Sabi niya, mga hindi nagpo-footnote yung mga yan. O anyway, that said, punta natin yung pagpasok kasi ng academic history. So dati, public history naman talaga yan. Sina Rizal, nagpaka-academic din, pero yung formal training ng mga Filipino historians sa academic history, papasok because of the UP Department of History, Philippine Normal School, at iba pa. So, eventually, magkakaroon tayo ng mga historiador na nag-training. No? Kung di ako nagkakamali, ano mang training ni ano? Yung unang babaeng PhD sa Pilipinas. Ayan. Isa sa mga matitindi yan, no? Ayan, no? Si Encarnacion Alsona, no? Na sinilang nung 1895 at namatay nung 2001. O ba? Nabutan ko pa pala si Mama, no? The first Filipino woman to obtain a PhD. She pursued further studies in the United States as a pensionado, a scholar funded by the American government. She obtained another master's degree in history from Radcliffe College, Harvard University in 1920, and a PhD from Columbia University. Alsona was the first Filipino woman to have obtained a PhD. So papasok na sa training ng mga Filipino historians, no, tulad ni Encarnacion Alsona, yung academic training. So, ano yung academic training? No? Ano yung paano natin masasabi yan? Academic training. Yung academic training, ito ay nagmumula sa tradisyong positivist ni Leopold von Ranke. Leopold von Ranke. So, sino si Hello, Alex Abila. Pem. Okay. Si Leopold von Ranke, sila yung nagsabi na dapat may pinagmumulan yung sinasabi ng isang historian. So that you have to cite your sources, there should be a document, no documents, no history. Diyan papasok yan. So, alimbawa, sina Alsona, pag nakita mo yung mga sulatin nila, very plain. Parang nagsasabi lang sila ng datos.
No? So akala mo very objective. Kasi no documents to history pero ito lang masasabi ko. Well, si Alsona, at least siya may contribution siya sa women's history, sa women's suffrage, yan. Basahin niyo yung mga inedit ni Dr. Camaga, yung biography yung sinulat niyang biography ni Encarnacion Alsona. Malaki ang kontribusyon ni Alsona sa pagsusulat ng kasaysayan at sa pagboto ng kababaihan at pagsusulong ng karapatan ng kababaihan sa Pilipinas. Pero ang isang kailangan din makita dito ay may mga kasabayan siya naging historiador din. Halimbawa, si Leandro Fernandez. Ayan, Leandro Fernandez. Si Nicolas Sapra. Ayan, si Nicolas Sapra, pakita natin yung litrato. Ayan. So si Encarnacion Alsona, si Nicolas Sapra. Si Nicolas Sapra, gagawa siya ng isang magaling na akda, yung Readings in Philippine History. Oh, na inipon niya yung mga primary sources, tapos parang textbook siya. Oh. Si Leandro Fernandez naman, sayang wala yung kopya ko dito, siya yung gumawa ng textbook na laganap nung panahon ng una sa sa Pilipinas nung yung History of the Philippines ni Leandro Fernandez na naging dean ng CLA, yung College of Liberal Arts. Leandro Fernandez. Historian. Ayan. Leandro Fernandez, A Brief History of the Philippines. Yes, tama. No? 1919. The Philippine Republic. Oh. So yan ang Studies in Philippine History. Leandro H. Fernandez. Oh. Filipino historian yan. Si Leandro Fernandez. Oh, may stamp pala siya. So yan, si Leandro Fernandez. I think Dean ng College of Liberal Arts. Dean. Dean. Okay, Leandro Fernandez is well known for being the first Filipino chairperson of the University of the Philippines Department of History. So siya pala yung first Filipino chairperson. Leandro Fernandez. Mahalaga ang kanyang naging 1926, he succeeded Austin Craig to become the first Filipino chairperson. So yun, sino Austin Craig. No? He succeeded Maximo Calao as editor of the Philippine Social Science Review and was one of the founding members of the Philippine National Historical Association o Philippine National Historical Society siguro to, PNHS. No? At namatay siya sa Pagsanhan, Laguna. Okay. So, pensionado din siya, no? Graduated Master of Arts in the University of Chicago, PhD at Columbia University. His dissertation is titled The Philippine Republic, later to be published by Yale University. The Philippine Republic, at the time ng panahon na hindi pa tayo republika. Ang galing, A Brief History of the Philippines, a textbook of grade 7 during the American period. Influential yung Leandro Fernandez na yan. So, isa pa sa mga kakosa niya noon ay ang taong ito. So, pakita ko sa inyo. So, national scientist si Alsona, no? Ito, national scientist din ito. National scientist pa siya? Parang hindi. Hindi yata siya national scientist. Hindi siya national scientist. Pasensya na. Ito. Yan. Kilala niyo ba kung sino yan? Sige nga, i-message nyo sa akin. Sino ang taong ito? Ayan, nakikilala nyo ba? Sino ang taong ito? Maghihintay ako ng sagot, mga kaibigan. Ayan. Ikaw ba, Mai, kilala mo ba ito? Joji Sius daw? Nakakaloka ka, ha? Ayan, may nakakilala ba sa taong ito? Uy, magtago ka. Ayan. Sabi ni si Eufemio Agbayani, of course, who got the correct answer, no? Gregorio Saide. Yeah. Hello. Axel Blanca Enrile. Triple ka. Ayan, Reyna Diris, Saide, Alex Avila, Gregorio Saide. Member siya, hindi siya national scientist, but member of the National Academy of Science and Technology. Actually, sila lang ang pwedeng maging national scientist. Kaya kung walang historian na national scientist ngayon, natigil na yan kay Alsona at kay Agoncillo. No?
Sina del Pilar Ortiz, Zaide. Gregorio Zaide. Yes! Gregorio Zaide. The great Gregorio Zaide. Okay? Na naging author ng napakaraming textbook. Alam nyo, masipag siya kasi nagta-travel talaga siya. I think on his own expense. At isa pang kakosa niya, nakalimutan ko ilagay dito sa pictures, si Antonio Molina. Antonio Molina na nagsusulat ng textbook tungkol sa Pilipinas. Mas ano siya, mas Spanish. Kasi yung mga sources niya, pumupunta siya sa Spain. Yung textbook niya, mas malalim yung Spanish heritage sa atin. No? Yung The Philippines Through the Centuries. Meron ako nun dito Ito, pakita ko sa inyo. So, si Antonio Molina. Ayan. The Philippines Through the Centuries. Pero ito, post-war na to. Post-war. Pero yan, yung mga karir ng mga taong yan, even Teodoro Gonzalo, whom I will talk about later on pa, siguro next meeting, sa ating part 3 ng Philippine Historiography, si Gregorio Say, ay sino to? Si Gregorio Saide at Teodoro Gonzalo, noong 1943, gumawa sila ng aklat sa wikang Tagalog tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagsama sila, kahit eventually parang maghihiwalay sila ng landas ng estilo. No? Si Kasaysayan ng Pilipinas, nabasa ko to doon sa libro ni Atoy pero wala akong kopya nito. Kasaysayan ng Pilipinas ni Gregorio Zaide at Teodoro Gonzalo. Yeah. So yung Zaide at Gonzalo, sila yung magiging parang parallel universe, no? Ayan, ang kasaysayan ng Pilipinas, Teodoro Gonzalo, Gregorio Zaide. Yan. 1941. Ayan, ang kasaysayan ng Pilipinas kasama si Gregorio Zaide. Yes. Yes, sir. Ito, ako ang una kong binasang textbook sa kasaysayan ng mundo. Natagpuan ko sa ilalim ng bahay ng nanay ko. Pag-aari ni Charles Chua ang libro. World History by Gregorio Zaide. Ang pinakaunang Rizal biography na nabasa ko, Jose Rizal Life Works and Writings by Gregorio Zaide. Wala pa yung Sonia Zaide edition noon. Meron na pero hindi yun yung nabasa ko. No? Pero eventually yan, yung mga libro ni Gregorio Zaide, magiging co-author yung anak niyang si Ma'am Sonia Zaide. So, ayan, Danilo Acosta lumabas. Hello po. Sabi ni Eupemio Agbayani, ang classic, ang unang textbook ng kasaysayan ng Pilipinas sa Tagalog ay gawa ni Zaide at Gonzalo. 1941, yes. So, yun, classic yun. At Tagalog, Tagalog, mga kaibigan, Tagalog. Okay, bakit magkakaroon ng pag-iiba si Zaide at si Gonzalo? So ang tawag dito ni Perdillanes, ang tradisyong Zaide Sapra. Ang tradisyong Zaide Sapra. Nasaan ba yung adira ko? Yan. Aray ko po. Ayan. So, tinawag niya yung ang tradisyong Zaide Zapra. Kasi ayan, yan. Malawak na pagtanaw saan makikita ang kasaysayang bayan. So may tradisyong Zaide Zapra. Sa pangkalatan, ito ay nakakatig sa letra ng dokumento. Ayon kay Llanes, no? Karaniwan din nakatuon nito sa pangyayari at personaheng politikal. Alam mo, ang mas ipapangalan ko dito, tradisyong Fernandez Zaide Zapra. No? Kasama si Fernandez. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Sa libro nila, doon mo parang napansin na parang, too objective, walang interpretations, puro information. No? Now, this is where we got the idea that historians should be unbiased. You just present what's in the sources. But this is the criticism to that. Number one, walang hindi biased. Even if you're not saying any interpretation, the way you choose what you're going to put in your book, the information that you're going to put, the way you arrange your information is already subjective. Hindi totoo pwede mong isulat ng
totally objective. The objectivity in history you can only get by presenting two sides. Ang problema sa panahon ni na Fernandez at Sapra, at kasi si Saide kasi matagal na buhay eh. So, marami siyang faces, kumbaga. Pero nung panahon ng Amerikano, ang problema sa mga historiador na Pilipino, akala mo objective sila, pero the way they presented their history, na akala mo objective, yung pala may underlying. At yung underlying doon, dahil sumusunod lang sila sa letra ng dokumento ginawa ng mga dayuhan. Yun yung malaking problem doon, girl. Oh. Tapos, eventually, eto na nga, no? Kay Saide, yung naging parang criticism sa kanya, eventually, ay masyadong boring kasi hindi siya nag-i-interpret. Actually, masarap ngang basahin si Saide for me, kasi kung kailangan ko ng information, madaling mahanap. Walang cheche-bureche. Parang yan yung kung, sorry talaga, magagalit yung siguro kayo sa akin. Pero kung papipiliin mo ko, kung Saide o Austin Coates na Jose Rizal biography ang gagamitin ko, mas gagamitin ko pa si Saide kaysa kay Austin Coates. Si Austin Coates, ang dami, meron siyang mga interpretation bordering on slander, especially on Josephine Bracken. Hindi ko nagugustuhan yung kanyang speculation about Josephine. Mas maigi pa si Saide na napakaingat na mag-speculate. Although again, yun na nga, si Saide naman, ang criticism sa kanya, parang pro-church, pro-Catholic Church. Although mas si Molina, mas si Antonio Molina. Although wala akong problema doon kasi perspective naman nila yun. Sa UST ginagamit yung libro niya eh. Mas si Antonio Molina. Walang problema doon kasi pinapakita lang ni Molina yung mga nakuha niyang dokumento. So, dito makikita mo na nasi-shape nung dokumento yung narrative ng historian kung ano yung perspective ng sources. Yan. Pero mas si Antonio Molina than Zaide. In fact, si Zaide, pag tinignan mo, kahit si Agoncillo, malaki ang data nila on the Philippine Revolution. Kasi si Saide, nangolekta yan ng history, nagsulat ng history ng Katipunan si Gregorio Saide. May history. Wala ba sa akin? Wala nandun sa kabilang kwarto. May history ng Katipunan si Gregorio Saide. No? So yun. Meron. So ibig sabihin, marami siyang data on the revolution. So dati nga, ang criticism sa mga historians, walang masyadong pre-colonial, quote-unquote pre-colonial. Walang masyadong pre-colonial. May data on early Spanish, panahon ni Magellan, panahon ni Legazpi, absent ng 16th at 17th at 18th century. Absent ng 17th, 18th century, heavy on the 19th century and the Philippine Revolution. May mga gaps. So halimbawa, yung 1700s, di masyadong natatalakay yan. Yun lang British occupation. After Magellan and Legazpi, jump agad sa wala mga galleon trade, propaganda movement agad eh. Di ba? Kung titignan mo lang yung mga revolts, saka yung mga policies ng Espanyol, well, yun naman talaga, kahit ako, ginagawa ko rin yun. Marami akong na-skip kasi hindi mo naman talaga pwedeng talakayin lahat. Pero malaki yung bungi talaga sa literature. Parang ang dami-dami kong sinasabi, ano? Parang nakakatalino itong review natin, ano? Kasi hindi ko naman usually pinag-uusapan ito eh. No? Kasi ito yung pagtuturo ng mga teacher namin sa historiography nung unang panahon. At ito, tinuturo sa amin to isang buong semestre. Pero ngayon, tatlo ang series natin. No? So, pangalawa pa lang ito at matapit na matapos yung oras. Tatapusin ko na dito kay Saide, no? Titingnan natin yung ating mga comments, no? So, Eupemio Agbayani, sa curious mabasa ang Agoncillo Saide book. Ayan, meron, no? Ang NLP. National Library of the Philippines, no? Galing. Salamat po. O may mga tanong ba kayo? May gusto kayo idagdag? Marami tayong historiador ngayon, ha? Si Mr. Lumabas, si Danilo, no? Eupemio, nandito, no? Salamat po sa inyo. Sige.
Okay. So, yan na yun. Diyan na tayo. Titigil na natin dyan. Kasi, ito na yung bookend eh. Magwa-World War II na. No? At eventually, of course, magkakaroon tayo ng republika. So, papasok na dyan yung neo-colonialism. Kasi yung mga Amerikano will continue to hold us because of the Cold War. Now, ano yung dynamics ng historiography sa panahon na pinapakialaman pa rin tayo ng Amerikano, no? When it comes to foreign policy, and yun nga, panahon nito ng Red Scare, McCarthyism, yan ang abangan natin sa susunod. Kasi may mare-red tag na libro. Yung original edition nito, mare-red tag ito. At ang magre-red tag nito, mismo si Pangulong Ramon Magsaysay. Abangan natin yan. No? Pero ito na nga. To end siguro, ayan. Salamat hapon. Sent 10 stars. Pero kay Bibal pupunta yan. So, salamat. Ganito. Chinese pala, sorry. Salamat, Chinese. Oo. Ganito. Siguro, tatapusin ko to sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi dapat tayo, kasi hindi ba ang daming tumitira kina Leandro Fernandez, kina Molina, kina Saide, di ba? Kasi outdated daw, colonial history daw. Now, again, you have to put it in the context of that time. Di ba? Panahon ng kolonyalismo ng Amerikano. Di ba? But if you're going to look at it, even Saide tried to really highlight the Philippine Revolution. Even Zapra, you look at yung kanyang readings in Philippine history, Zapra highlighted the Philippine Revolution. Korean pala, sorry. Yun yung problem. Oh, nawala girl yung aking girl. Ayan. Naili Silva Gambia, taga-subaybay mo mula noon hanggang ngayon. Mabuhay ka, Ginong Siao. Salamat po. Hindi, yun na nga, no? I'm really sorry, ano? Sana, wag na nating masyadong, alam mo yung parang boring si Saide. You just have to contextualize yung kanyang sinulat. Hindi ko talaga papayagan yan yung masyadong tinitira si Saide. No? Tsaka yung mga historiador na yan. Ang kailangan natin, i-contextualize natin sila. Intindihin natin bakit ganun silang magsulat. At yun na nga yung punto ng ating best-selling series dito sa Vibal Group, Historiography sa Pilipinas. No? At may pangatlo pa tayo. No? After the war, anong mangyayari? Di ba? Kasi yun na nga, yung pagtira kasi kay Saide, produkto din yan no mga sumunod na historiador na tinitira sila kasi may politika sila. Eventually, may politika na mangyayari. So, si Sapra, titirahin sa Agoncillo, alam nyo yon, magkakaroon ng ganyang dynamics. And, actually, going closer to how history is written today is much more exciting kasi mas involved na tayo dyan eh. At may mga alam tayong kwento. Hindi ko lang alam kung talaga may kukwento ko sila kasi baka hindi pa dapat ikwento. Pero, again, when you look at this context, sana maintindihan nyo yung mga historians na kung walang Saide, wala tayo. Kung walang Blair and Robertson, di ba? Kahit pro-American sila, mahihirapan tayong basahin ng nakaraan. So, kung walang tripartite view of history si Rizal, di ba? Kahit sabihin mong outdated na yung data nila, the mere fact na binuo nila yung perspective na yon, umunlad ang ating pagtanaw sa sarili. So I guess yun na po siguro. At tuloy natin ang series na ito kung walang mag-come out. Baka maging guest natin si Mel Velarde next week, no? Pero ito, patawarin nyo ko. I have to know my schedule. Mabigat po yung schedule ko next term kasi full-time na ako sa Lasal. 24 units. So, hindi ko alam kung kailan po ako ulit mag-air.
mag-e-ere. Baka Lunes pa rin. Baka Lunes pa rin po. So, kung ganon, kung Lunes pa rin, kaso, ang klase ko kapag Lunes hanggang 7:30 p.m. Online. So, I have to titingnan natin kung paano natin i-manage yan. Either Lunes yan, or I don't know, kung bumalik tayo sa Sabado, I really do not know. Baka naman magkaroon tayo ng, I don't know kung magkaroon tayo ng mas flexible na time. But let's see. Pero promise ko sa inyo, hanggat gusto po ng Vibal na gawin natin tong programang ito, gagawin po natin. Ano man ang araw, basta every 2 weeks tayo magkaroon, hayaan nyo pong ibalita namin sa inyo. No? But I have to manage my schedule kasi napakabigat po ng 24 units. And kailangan kong i-manage yan. Okay. Ayun. So sige, ako po siguro ay mahaba ang ating araw bukas. Bukas po ay araw ng pagpaslang kay Senator Ninoy Aquino. Sana po ay wag din nating kalimutan ng kanyang ambag sa ating kasaysayan ngayong buwan ng kasaysayan. No? Kaya po tayo may yellow ribbon. Si Ninoy Aquino ang nagpakita na kahit ano man ang inyong panig, hindi natin mapapasubalian ang kanyang katapangan, katatagan, kagitingan na harapin ang malaking hamon at inalay ang kanyang sarili upang mabuhay ang bayan at magkaroon ng kapangyarihan ang mamamayan. Ayun, maraming salamat po. Narlis Silva, Gabia, Alex Avila. Kita-kits sa Histo X. Histo X! May talk po ako sa Sunday. I will be there at the PHA booth in the morning. May talk po ako ng alas 2 sa gateway yan, Histo X ng National Historical Commission of the Philippines. Of course, ang Philippine Historical Association Conference. Punta natin sa Setyembre. At maraming pang iba. Sige, magpapaalam na ako sa inyo. Ako po si Xiao Chuan na nagsasabing lagi po nating tatandaan ang kasaysayan po ay kaysaya. Bye-bye! Sa puso't isip laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin.